Sino nga ba ang magpapabagsak sa mga bangag? Sino ang maglalabas ng orgy ni bangag? Ilabas mo na kasi yan, tambalos-los, okay? Sino ang magpapalabas ng pulburon session ng mga cabinet secretaries ni bangag? Alright? At ng kanyang pamilyang mga adictus benedictus. Si Tambaloslos. Hoy, Tambaloslos. Okay, tingnan natin to ha. Okay. Ang trending ngayon, na gusto nilang pagtakpan yung mga issue ngayon sa ating bayan, ay ipinrease daw yung account ni Tambaloslos, 'di ba? Pinrease ngayon Tambaloslos. 'Di ba sabi mo, ibibitbitin mo sila? Ilabas mo na ang orgy ni Bangag dahil for sure meron kanyan. Napag-alaman ko. Okay? Kung totoong sinabi sa akin na mayroon kang video na nag-orgy sila, nagsisingot sila, ilabas mo na kung totoo. 'Di ba? Yang sinasabi mo. Pero sabi ko nga, drama-rama lang 'yan, videotape lang yung nilabas mo, baka mamaya eksena na nasa ibang bansa ka na, nasa Espanya ka na pala, nag-e-enjoy sa iyong rancho doon, 'di ba? Huwag puro drama, ilabas mo yung Tsuktsakan Blues ni Lisa Tanas ng mga idiot-jiot moment diyan sa Malacanang. Hmm. Now what? Ano sinasabi dito? Tingnan mo headline, "Hindi matiyak ng Department of Justice kung nasa Czech Republic," oh, 'di ba? So vindicated na naman si Harry Roque at si Marlica kaya wangag, 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 ngiwi, 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 butod, 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 jiyot, 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 'di ba? Anyway, highway mga kababayan, what else? Lalaking nagbenta ng e-wallet account para sa bigas, arestado. Yan ang mga balitang malungkot. Alright? Ang mga balita ngayon, yan lang naman na pinrelease ang account ni Tambaloslos. Ngayon, alam naman natin, okay? Alam naman natin na magkakasabwat talaga sila. So yan, mga drama-drama lang yan. Pwedeng drama-drama, sabi ko nga, nag-aaway. Matagal na yung mag-away-away yung mga yan. So dahil gustong kunin, sino ba nagchismis sa akin, na may nagchika sa akin, na allegedly gustong kunin ng mga Rimulya ang kayamanan ni Tambaloslos. Kasi gano'n sila ka-greedy, pare-pareho lang sila. So Tambaloslos, ilabas mo na. Ilabas mo na ang mga bidyong meron ka. Okay? Alam yan ng mga PSG. 'Di ba? Kawawa nga yung PSG na ginorgor diyan, eh. 'Di ba? Kawawa talaga ang bayan natin. Now, ulit-ulitin natin. Sabi ni Rabbit Terry, yung kuryente ang mahal. Ito nga yung pinaglalaban natin mga kababayan, palangga eh. Dahil sa bangag na presidente, dahil sa pagnanakaw niya ni Lisa Tanas, ni Marcos, lahat ng kasabwat, sabi ko nga, assistant secretary, undersecretary, lahat ng mga hayop na yan, secretary, libo-libo yan sila, multi-billion o trillion aabot ang ginanakaw nila sa inyo, taon-taon habang kayo ay naghihirap. Yung mga nagsasalta, like Mike Defensor, yung mga asawa, di ba, pinag-usapan kapon, tina-target nila yung mga negosyong matitino. Bakit ko alam yan? Kahit ako tina-target ako, di ba? Sabi ko sa inyo, tumatawag sila. Di ba? Sa office ko. Kasi gusto nila ako patanggal. Mga putang ina. Pumunta sila sa mga, hinahunting nila yung aking bahay kung nasaan ako. Kaso sa ilalim ako ng lupa nakatira. Meron ako bomb shelter. Di ba? Kailan kaya matotodas si Bangag? Sana nga soon na. Alright? So, pamumuliti ka talaga. 1,000 katao ang nawala ng trabaho dahil sa panggigipit ni Liza Tanas. Si Liza lahat yan. Si Liza Tanas yan. Kahit ang pagpapakidnap kay PRRD, si Liza Tanas ang utak niyan. Kaya dapat mawala na talaga sila. At itong ICC na ito, dapat ma-expose sa buong mundo na tumanggap sila ng pera ng malay-maleta through Trillanes galing kay Bangag. Kasi inamin mismo ng 18 Marines na bakit, kung natatandaan ninyo ang balita, bakit yung mga personal items ng ICC personnel o ICC officials, yung mga sundalo ang nagpa-package papunta sa Amerika at papunta sa Netherlands. Remember that? Tapos, ang laman, mga shampoo lang, mga toiletries, pero ang bayad, yung bayad doon sa package is like, nakalimutan ko yung exact figures, pero it's a lot. 'Di ba? If you compare, how much is that? Naalala niyo ba kung magkano? Hindi ko hawak yung bit eh. Hindi ko hawak yung papel. But I think, well, malaki talaga. Kung toiletries lang, shampoo lang, lotion lang, ako tinatapon ko na yan eh. Yun na pag na-over luggage ako, kaysa naman nagbabayad ako, magkano ang ano niyan, ang what do you call it, ang extra luggage, di ba? Per pound. Oh, tinatapon ko na yan.
Yung mga ganyan. Kasi yung mga minsan may mga bitbit ka nag-travel ka, yung mga yung cleanser, ganyan-ganyan. Tapos nag-over baggage, hayaan mo na, bibili na lang ako. Tapos iiwan mo yung mga cleanser, mga shampoo, tapos magbabayad ka ng 100,000 for the package lang. Let's just giving you an example. I forgot the exact figure, darling. Nakita nyo? Kaya dapat si Trillanes binibita yan. Yang hayop na yan. Kasi lumabas ngayon yung mga figures na nilabas ng AMLAC, AMLC, ay hindi naman verified. Gawa-gawa lang ni Sondalong Kanin. So yan ngayon, ang bottom line dito kayo. Okay? Ang bottom line kayo dito na pinagnanakawan everyday, tapos itong mga hayop na to nagsabuatan. Si Dilima na chumup-chup ng saba, lumantak ng sabang kulukulugo. 'Di ba? Ang lakas ng loob na sasabihin na magdrama-drama na, inaano na si Sara, pero ayaw nila tulugsain. Yung dati nilang tinulugsa sa sinapupunan pa lang ni Dilima, nasa sinapupunan pa lang siya, at si Virus, mga anti-Marcos na yan, mga yan. Pero dahil nabibigyan sila ng pabor, okay? O nabigyan ng maleta based on that testimonya ng 18 Marines. Kaya ngayon, tikom ang bilat tikom ang bilat ni Saba, 'di ba? Kay Bangag. Pero for sure, bukas yung bilat niya sa mga kuru-kurubu. Okay? Yes, V, how are you? The clothing club. How are you, may palangga? You've been busy, huh? Are you getting richer and richer, darling? Good for you. Anyway, mga palangga, here we go. And now, ito pang tong isa. Okay? Dahil nagkaonsehan na sila, ikaw, Chis Escudero, o ngayon, precautionary hold departure order versus Escudero. Pinapatawag yung kanyang, nagkaroon siya ng hold departure, then, sangkot siya nga sa bribery, graft, plunder, bribery, kasama itong who's that? Maynard Ngo. Okay? Maynard Ngo. Okay, kasama pa yan si Kumar alam nyo, yan mga yan. Pero hindi nabanggit si Kumar dito. You know Kumar, right? Yung in-expose ni Agent Morales na inatasa ni Liza Tanas, nagugurgurin siya, right? Alala niyo yun. Ang dami nating issue dito. Now, balik tayo kay Chis Escudero. Chis Escudero, okay? Maynard Ngo. Ayan si Maynard Ngo, may-ari ng The Court. Remember? Sa court na yan, nakalagay yan sa affidavit ng aking, what's that? Yeah, nakalagay yan sa affidavit na sinabmit ko dito sa kaso ko, na doon sa court na yan, pinag-usapan, okay, ni Zatanas at yung alagad niya, napatayin ako. Maynard Ngo, expose mo yan. At dyan din, nagsisingot si Bangag sa The Court na yan. Maynard Ngo, o yan Cherry Mobile. Yan yung nagbigay ng mga Cherry Mobile during the campaign. Ayan, binagsak na kayo. Ganun talaga sa mundo ng mafia. Pag wala ka ng silbi, ilalaglag ka. Kaya ako, ayoko pumasok sa mga ganyang mafia. Mas masarap mabuhay. Hindi man ganun karangya, pero peaceful ang buhay mo. Pag wala kang ninanakaw, hindi ka miyembro sa sindikato. Now, Chis Escudero, alam mo yan? Maynard Ngo, this is talagang damay-damay kayo dito dahil nakatanggap kayo ng mga mali-maleta. Ibuhos nyo na lahat, pabagsakin nyo yung mga adik. Total, di ba? Doon naman sumisingot si Bangag. I went there. I've been there. Sa court na yan. I-review mo, Maynard Ngo, yung CCTV mo, nandyan ako. Okay? During hindi ko alam kung tapos na ba si Bangag na campaign yata yun, during the campaign. I-review mo yung CCTV mo, nandyan ako, at makikita mo kung sino mga kasama ko. Baka marinig mo pa kung anong pinag-usapan namin. Ano ka nagbibiro dito? Ilaglag nyo na to. Gusto nyo pabagsakin ng mga adik, ilabas nyo ang orgy dyan. For sure, meron dyan sa CCTV. Diba? Ganun man ang mga mafia Wais sa isa't isa. Baka naka-record yung tsuktsakan, orgyan, singhutan. Yan. Ibagsak nyo na ang mga bangag na binabagsak din kayo. Diba? Zaldi, Chis Escudero. Ibagsak nyo na at nang malaman natin, pati sa shopping ng asawa mo. Diba? Para matanggal sa isipan ng taong bayan na ang asawa mo na nagpapasyon doon sa bato-bato sa Paris, yung nagpasuot doon sa sobrang inggit kay Pia Wurtzbach, nagpasuot ng Bulgari doon sa kanyang aso na worth 12 million para mapatunayan ninyo na yung mga sinushow off ninyo, sinushow off ni Puso, galing sa pera niya. Kasi may naman yan, may paper trail naman yan ibagsak mo ang mga bangag. Di ba ginawa kang waiter? Escudero. Ginawa kang waiter ng ulol na to What else, mga kababayan? Ano pa? Wala, kawawa talaga kayo. Higit 30 Pinoy,
Okay, nakauwi from Qatar. I hope meron kayo pangkabuhayan showcase, kaso wala talaga. Hindi kayo bibigyan ng pangkabuhayan showcase ng mga bangag, bigyan na kayo kape-kape diyan sa OFW lounge, ganyan-ganyan. Ta's optics-optics, "Oh, nagkakape na mga OFW. Ang galing ng bangag administration dahil napakape itong ating mga kababayan." 'Di ba? Nakita niyo 'yan mga kababayan, mga palangga? Oh, now what? Ano pa mga eksenang kaganapan? Oh, yung issue na may issue may statement si Inday Sara tungkol doon sa Negros 19 na mga namatay na mga NPA rebelding komunista. Nakita ninyo, ipinagtatanggol pa itong si Casino at itong sila Saba. Pinagtatanggol pa yung mga NPA. Ang sabi pa ni Casino, kung tama yung nabasa ko, na bakit daw walang namatay sa militar. These people, itong mga militar na ito na nag-conduct, okay, ng misyon na iyon, good for you at walang namatay sa inyo. Alright? So, ito, kahit tayo buwisit kay bangag, kung tayo ay bias dito, sabihin natin, tangin ng bangag, kakampi tayo sa mga NPA, di ba? Dahil yan kay bangag, inutusan yung mga military. Ba't hindi ganyan ang mentality ni Marlica at mentality natin? Tama yan. Even under the bangag administration, tama na durugin itong mga makakaliwang grupo. Di ba? Ang sabi nila, justice for Alisa, something. Justice for this. In the first place, bakit ka nasa bundok kung iskolar ka ng bayan? Kung iskolar ka ng bayan, matalino ka, nakapagtapos ka, na it's either may business ka, or na isa kang institusyon, isa kang kumpanya na may posisyon o nagtatrabaho ka. Anong kaputang inanihan nyo nandoon sa bundok? Nag-aaral ka? Meron akong klase doon na bundok eh. I'm not gonna mention their names. Oo, andyan sa Netherlands. Ewan ko, nandiyan pa yung ulol na yun. 'Di ba? Yun ang leader namin, hindi namin. 'Di ba sinabi ko sa inyo na-recruit ako ng LFS nung ako'y bata pa. Nandoon yung ulol na yun, 'di ba? Nandiyan sa Netherlands. Okay? Ni Joma Season. Tapos naalala ko yung jowa niya noon, pero later on naging mag-asawa sila kasi kaibigan ko yun. Yung jowa niya namundok din kasi in love eh. 'Di ba? In love ang classmate ko talaga yung babae. 'Di ba? In love nung time na yun, college days back in the 90s. Okay? Back in 1994. 'Di ba? So ngayon yung mga estudyante, okay? Well, yung classmate ko talaga yun, dahil na-inlove siya, umakyat sa bundok. Pinuntahan niya yung kanyang jowa na leader ng grupong yun, ng mga rebelding komunista. Kaya sa Netherlands yung mga yun. Pero ang nabaltaan ko, hiwalay na sila. Good for you, girl! Di ba? Naghiwalay na sila. Di ba may chismis pa? Naghiwalay na sila dahil nga siguro hindi niya na makayanan. Di ba? Hindi niya na makayanan. Di ba? Yung kanyang ginagawa. I don't know, hindi ko alam. Kasi wala kaming communication, pero alam naman sa mga college, mga chismis. Hoy, Claire, bakla, alam mo ba? Hiwalay na si ganito, si ganyan. Oh, talaga ba? Ay, good. Naghiwalay na yung mga NPA, yung NPA, yung babae, hindi naman NPA. In fairness, hindi siya rebelde. Na-in-love lang siya nung college days kami. Shout out dyan sa mga classmate ko. Oh, now what? Ano pa? Tapos ngayon, yung pagtatanggol ng mga ngiwi dyan, yung mga leader nila sa NPA rebelding commission, nandyan mismo sa Kongreso. Imagine mo, tapos may artista pa yata na laos na nagtatanggol-tanggol, justice for Alisa, justice for Negros 19, justice for NPA. 'Di ba? Sa mga NPA members. Yes, matagal na na-infiltrate. Matagal na naman na problema natin yung NPA na yan. Kung hindi lang ako matalino, 'di ba? Dapat nasa bundok ako ngayon. Na-recruit ako eh. Sinabi ko din sa inyo eh. Alam ko ang recruitment na mga yan. Pag nasahanay ka na, hindi ka pakakawalan. Alala ko dati, rally General Ramos, tuta ng kano. Di ba ganun yung that was Ramos time eh. Di ba, nung nag-aaral ako. Tapos pupunta kami sa Senate. Diba, sabi ko sa iyo, meron sinapak ng batuta ng polis. Tapos yung kanyang mata, di ba ito yung mata natin, yung mata niya parang nandito na dahil namagana eh. Kaya nakita ko yun, sabi ko, hindi ganito ang buhay na papasokin ko, bundok. Excuse me, saan yung alindog ko? Pang-Amerika ako. Di ba? O, pang-Austria ako. Di ba? I'll see you soon, mga darling. Okay? I'll see you in Prague. Mga kababayan, yung mga anak ninyo, kidding aside, talagang dapat huwag kayong tumigil sa kasasabi na huwag magpa-recruit sa mga hayop na yan. Dahil wala kang mapupuntahan dyan. Di ba? Kung gusto nilang lumaban, kung talagang matapang yung mga anak mo, huwag ka nang pumasok sa NPA. Manindigan. Di ba? Manindigan lang. Kailangan mo yun. O, manindigan kayo lahat. Ayan, kay bangag. Pabagsakin ang mga adik. Pabagsakin ang mga magnanakaw.
Yes, masaya kasi yan, eh, 'pag college days. Masaya kasi ang mga kaputahan diyan, minsan nagji-GYot-GYot pa yang mga yan, eh. Pero during the time may jowa na ako kaya secured na lola niyo. Pag-usapan na lang natin yung mga nakaraan natin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang pagiging unggoy mo. Alam niyo na kung sino yun. Anyway, those were the days. Yan, di ba? Beautiful days. Mga kababayan, ano? Bundok ng susong dalaga. Bundok ng susong ano? Well, pinagsasabi mo din. Yes, may bundok ako. Hi, Sarah Kaluwing. How are you, my darling? Ah, yes, V, tawa ka ng tawa dyan. Tawa ng tawa dyan. Alright? Yun ang mga issue ngayon sa atin. Di ba? Gasolina natin, ganun pa rin. Mataas pa rin. Oh, ano pa ang kailangan ninyong gawin? Manindigan, ibagsak ang mga bangag. Ibagsak ang mga adiktus. Dapat tularan si Kong Miao, sabi ni Charlene Van Jensen. Yes. Okay, dapat tularan yung mga nanindigan. Tularan niyo ko. 'Di ba?